Tinalin. Let's read. Yes, we are. Let us pray. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Almighty Father, we praise and thank you for this day. Watch over us as we go about our work and studies. Help us in every way so that we may become the children you want us to be. Amen. Huwag mo nang upo. Huwag mo nang upo. Mga bata, may paparinig ako sa inyong awitin tungkol sa acceptance at sumabay kayo. Magandang araw mga bata. Magandang araw din po, teacher. Mga bata, please sit down. Mga bata, naalala niyo po ba ang ating tinalakay noong araw? Opo, teacher. Tungkol po sa pangkat at Magaling. Kung naalala nyo pa ang ating tinalakay, nagtatanong sa inyo si teacher. Mahalaga ba igalang ang kanilang mga nakasanayan nila? Opo, dahil ito ang kanilang nakasanayan at maaari tayong matuto sa kanilang mga nakasanayan.
mga bata, ano sa palagay nyo ang nasa larawan? Wala ang picture, siguro po. Bakit? Bakit nga ba mayroong batas na pinatutupad sa ating bansa? Ito po ang nagpapakita lamang ng kaayusan. Nagustuhan nyo ba ang awiting mga bata? Opo, teacher, sa pagsunod po sa teacher at paggalang. Gusto nyo bang makarinig ng bagong kwento? Mga bata? Opo, teacher. Pagsunod sa mga kapangyarihan, si Polo ay naglalaro sa plaza. Pagkatapos niyang pagsagot ng kanyang pace, 5 ng hapon, umuwi na siya upang tumulong sa kanyang bahay sa kanto. Nakita niya ang isang pulis na kinakausap ang isang driver ng kotse. Hindi tumigil ang kotse kahit pula na ang ilaw trapiko. Binigyan ng pulis ng ticket ang driver na hindi sumunod sa batas trapiko. Pagdating sa bahay, ikinuwento ni Polo sa ama ng nakita sa daan. Tama ang ginawa ng pulis sa driver, ika ng tatay. Mahalagang sumunod sa mga batas ng nakakakita, manawala ang payo ng ama sa bata. Sino po ang naglagay ng mga pulis? Tanong ni Paulo. Umupo ang ama at nagsabi, ang Diyos ang nagtalaga sa mga kapangyarihan. Naglagay ng mga pulis. Dapat natin silang sundin utos ng ama. Naisip ni Paulo na dapat sumunod sa mga kautusan at batas sa paaralan at daan. Opo, susunod po ako sa mga batas na ating bayan, wika sa ama. Sino ang bata sa kwento? Si Paulo po, teacher. Very good.
Sino ang kina, kinausap ng polis? Driver ng kotse po, teacher. Very good. Dapat ba nating sundin ang batas, trapiko? Bakit? Opo, iwasan ang mga aksidente. Very good. Sino ang naglagay ng mga pulis? Ang naglagay ng pulis ang tao Anong oras umuwi si Paulo? 5 na hapon. Very good. Ano ba ang nakita niyo sa picture niyo? Police. Mga polis. May ipapasagit ako sa inyo. Isulat ang tama kung pangungusap ay nagsasaad ng pagsusunod sa batas upang mapangalagaan ang kapaligiran at mali kung hindi. Number 1. Iwasan ang pagtapon ng basura sa wala kaming masama na magtapon ng mga plastic bottles sa karagatan. Wala naming masamang epekto sa mga hayop na nakatira sa Mali. ang malinis na hangin ay karapatan ng mga tao kung lahat ng mga pabrika at sasakyan ay dapat pagsusunod sa batas upang makalagap malinis ng hangin. Tama. Ang paghiwalay ng mga basura ay malaking tulong sa pangalaga ng ating kalinis. Yan. Sarado pala si ano. Okay.
Jason. Tao. Oh, Nata, ano? kaya magpa din. Ano yung ganito? Turo ka ba? Video. Ayaw, kasi ano. Si ano, video na yung self pa. Kakay! Kakay! Uy, nagulo ka dyan! Kayo lang! Kayo na pa ako simula! Maraming puno ang mga nasa bundok kaya hindi masama ang pagputol na maraming puno sa kagubatan. Wala kaming nakakita kapag pagputol nito. Sa likod. Pali. Sa ngayon, may ibibigay akong tatlong aralin sa inyo. Ano yung balik balik sa kwarto? Isulat ninyo sa paderna. Gumupit o gumuhit ng larawan ng tagapangalaga sa ating bansa. Idikit ito sa inyong assignment sa notebook. Opo.